Nalugi ka na ba sa negosyo? Hindi mo ba alam kung ano ang gagawin mong next at paano ka makakabangon? Ito na! Ang unang gagawin po natin is assess and accept the situation. Ang ibig sabihin po, i-assess, kailangan po suriin natin ang tunay na dahilan kung bakit po tayo nalugi. Amen. Ano ba ang palagay nyo? Saan ka ba nagkamali? Ikaw ba'y napagastos? Hindi ba nahiwalay ang pera ng personal at sa negosyo? Or if not naman, talagang mahina lang talaga benta. At kung nalaman na po natin ang punot dulo po ng problema, tanggapin natin ang sitwasyon. Accept. Ang pagkilala sa pagkakamali, ang unang hakbang, tayo po ay makabangon muli. At kung ikaw ay nagkamali, ito po, napakahalaga. Kumuha ka ng ballpen at papel, isulat mo na yung pagkakamali. Bakit? Para hindi mo nang ulitin. Ang lahat ng pagkakamali sa buhay ay hindi pagkakamali kung ikaw ay natuto at naging leksyon. Pero ito ay magiging pagkakamali pag ito ay naulit muli. Pangalawa, napakahalaga po, para tayo po ay ika nga hindi malugi ng todo-todo, stop the bleeding. Ang ibig sabihin yan alamin natin, tukuyin natin ang mga hindi na kailangan igastos para tanggalin po natin. Alam mo, hindi po pwede ang solusyon para ilaban pa ang negosyo, mangutang para pambayad pa ng naluluging negosyo. Bakit? Nalulugi ng negosyo mo, nangutang kami, interest kang babayaran. Kaya kailangan po natin tukuyin, di ba? Kung ano po ang mga gastusin na hindi na kailangan, streamline po natin. Di ba? Mapababa ang gastos, mapataas ang efficiency. Always remember, ang tawag po namin yan, cut loss. Number 3, okay? Create a recovery plan. Mag-anap na po tayo, magtakda na tayo mga bagong layunin. At syempre naman maging realistic. Gumawa tayo ng detalyadong plano kung paano natin maibabangon ng negosyo. Meron ba tayong mga gagawin na mga promo? Di ba? Magba-buy one, get one ba tayo? Or if not naman, magpapadiscount po tayo. Di ba? Importante po yan para makarecover po ang benta. At habang nagre-recover ng benta, ito po, kung kailangan ng pondo, humanap po tayo ng pondo mula sa mga loan grants. Or if not naman, kung ayaw mo na mangutang, maghanap ka ng mga investor ng handang tumulong sa iyo pagbangon ng iyong negosyo. Alam mo, makipag-ugnayan po kayo sa mga kaibigan, pamilya, business network, barangay, LGU. Baka meron silang mga financial aid and support para ikaw ay tulungan. At tatandaan, kahit ano man mangyari, panatilihin natin maging positibo ang ating pananaw kahit may mga hamon. Ang pagiging positibo ang susi sa pagtatagumpay. Huwag kayong susuko. Bakit? Walang umaayaw na nagwawagi at walang nagwawagi na umaayaw. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nahihirapan, laban lang. Dahil ako naniniwala, ang mga taong hindi umaayaw, darating ang panahon ay magtatagumpay. Sana naman nakatulong tong episode na ito sa mga taong may pinagdadaanan ng problema. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.